Magandang araw mga kaibigan. Sobrang nanganganib ang buhay ngayon ni ex-PDEA agent Jonathan Morales. So ang revelasyon sa puting ahas ni Marlica, gurgurin siya para yung May 7 na next hearing as much as possible. Gusto nilang pigilan na mag-attend ulit si Morales sa hearing na ito. So, kailangan niya ng proteksyon. So, kumusta man ngayon? Ang pinaka-the best na magbigay ng proteksyon sa kanya ay ang Senado. So, kumusta si Senator Bato, Senator Sobere? Gumawa na ba sila ng aksyon para mabigyan ng security details si Jonathan Morales? Ito po ang kasagutan. Pakinggan natin mismo ang announcement ni Jonathan Morales tungkol nito. Klaro, sige. We will no longer pursue for security reason, and I hope ito rin ang pagtrato ng Senado sa inyo sa darating na Martes, that you will be provided appropriate and proper security support sapagkat buwis-buhay po ang ginagawa ninyo. Ginoong Morales, we will be part dito sa Pilipinas ating mahal to call out on the Senate leadership, including po sa komitiba ni Senator Bato de la Rosa. Sir, you should also require immunity from prosecution, immunity from suit from the committee head. I think si Senator Bato yan para naman we have the protection. Yes, so, sir. Kasi hindi madali yung ginagawa niya, sir. Hindi madali yan. Meron lang po sana akong gusto ipaalam sa inyo at kanina lang po nag-reach out na po yung mismong happy ng POSAA. Si Lieutenant General Roberto Ancan. Yun nga po. General Ancan. At yun nga po, magpo-provide sila ng sa akin, security detail. Very good. Para at least mapakalagaan po nila yung aking seguridad. That's a good news. Ngayong umaga lang ito, sir, no? Maraming salamat kay Senate President Mig Zubiri at through the order na ibinaba sa ating Office of the Senate Sergeant at Arms, si retired Lieutenant General Bob Ancan, no? Roberto Ancan, tama mo. Okay. So, yun po. Answered prayers. Alam ko, marami ang nagdarasal ngayon para sa proteksyon ni Jonathan Morales. Maraming Pilipino na yung may malawak na pag-isip na nakakaintindi sa pangyari, naniniwala sa mga sinasabi ni Jonathan Morales. Kahit ano pang gawin ng administrasyong ito, lalo na yung Kongreso, nag-press conference sila kahapon at sinasabing sinungaling si Morales. Meron siyang shady past. At bahala ang taong bayan. Ako, naniniwala ko sa kredibilidad ni Jonathan Morales when it comes to the issue is concerned. Ano yung issue? Yung may confidential agent na nagpunta sa PIDEA noong 2012 at itong si Agent Morales ang nakausap niya. At nakita ni Agent Morales yung 5 litrato na klaro kayo na may sumisinghot ng illegal na droga. At klaro na in-identify 2 sa tao doon ay then Senator Bongbong Marcos Jr. and Maricel Soriano at nagawa ng sworn affidavit. Klaro yun. Kahit ano pang deny ng PIDEA na non-existent yung mga dokumento na yon, bahala na sila. Basta they cannot always fool the people. They cannot insult the intelligence of the people. Kaya, ayun, tuloy-tuloy ang hearing. Sana naman magiging alerto yung mga yung mga security detail na maibigay kay Morales. Kasi kung patulog-tulog sa pansitan, wala rin. Kaya, huwag po tayong mag-relax
kahit may security detail na siya, ituloy pa rin natin ang ating dasal. Dahil if God is with us, who can be against us? Yan po ang sabi ng Biblia. Kaya I believe ang Diyos nasa panig po ni Jonathan Morales. Kasi ito, hindi naman niya plinano ito eh. Wala na, 2012 pa nangyari ito. 2013, umalis na siya sa PIDEA. Wala na, nananahimik na lang siya. Although in his personal capacity, meron siyang adhikain yung ipagpatuloy ang laban niya sa droga. Anti-drug advocate siya ngayon. So, nakakabilib ang taong ito. At it's a blessing na nagkaroon tayo. Una, blessing ito. May puting ahas, maraming puting ahas, at may Maharlika na tagapagsalita. Inirereli lang ni Maharlika sa atin yung mga informasyon ng mga puting ahas. At ito si Mr. Morales, wala siyang kinalaman yung pag-leak ng 2 dokumento. Kasi siya ang paghihinalaan na nag-leak dahil siya yung gumawa nun eh. Kaya lang, nung umalis siya sa PIDEA, wala na. Nasa PIDEA lang yun. Kaya klaro ngayon na mayroong mga dissatisfied personnel sa loob ng PIDEA. Na yun ang nagbigay kay Maharlika ng mga dokumentos. So, walang kasalanan si Agent Morales. I don't know kung hindi naman siya biktima. Parang ganun siguro. Na-drug na naman siya. Imbes na tahimik na ang kanyang buhay, ngayon, nagiging abnormal na. Kaya, tama yung sa salita ni Sandra Cam, presidente ng Whistleblowers Association of the Philippines, na nagsisimula pa lang ang kalbaryo ni Jonathan Morales. Kasi habang nasa poder pa, ang mga tinutukoy niya sa kanyang yung mga dokumentong pinirma niya ay hindi sila titigil. So, pasalamat din tayo kay Senator Bato and Senator Zubiri. Dito mo makita yung independence ng Senate. May bali-balita noon, nung hindi pa nasimulan yung hearing nung April 30, mayroong mga senador na nag-attempt na i-stop yung hearing. Kaya lang, hindi nila kaya si Senator Bato. Kaya tinuloy pa rin niya. Kaya lang, makikita nyo, nag-iisa lang siya sa hearing. Although, sa umpisa, nandyan si Senator Tolentino, kaya lang umalis din. Siguro, may ibang hearing sa ibang committee, kaya iniwan siya mag-isa. Kaya, ngayon, lumalabas na kapuri-puri na ang ginagawa ni Senator Bato. Kaya, yung first hearing, medyo nabas lang siya ng hindi na kala ko kasi, wala, hindi niya, bitin niya kasi. Kung sinabi lang niya na yung unang hearing, naniniwala ko na authentic ang dokumentos na inilabas ni Maharlika. Pag sinabi niyang ganyan, ayos sana. Kaya lang, medyo, kasi, alanganin yung mga salita niya nung una. Kaya binas siya. Ngayon, klaro na. Kaya, salamat, Senator Bato. And salamat din kay Senator Zubiri. Kasi, pag hindi in-approve ni Senator Zubiri, hindi rin mabigyan ng security si Morales. Again, ulitin ko, yung independence ng Senate President. Dito natin, yung charter change. Prine-pressure siya ng mga kongresista. I believe, prine-pressure siya ng Malacanang na ipasa yung Chacha. Kaya lang, lumalabas ngayon, hindi nila kayang i-pressure ang Senado, lalo ng Senate President. Kasi, wala, hindi priority bill na ipasa yung charter change.
So, ibig sabihin, talagang hindi nila kayang diktahan ang Senado. Pasalamat tayo at meron pa tayong mga senador na may independent na pag-iisip. Eh sa Kongreso, wala na tayong asahan yan. Ano na yan? Made up na yan. Kasi magpinsan eh. So kung ano ang salita ni Speaker Martin Romualdez, yun na yun. Wala nang ibang kokontra, kaya wala tayong maasahan sa Kongreso. Dito ngayon sa Senado, nako, kaabang-abang, May 7. Nandyan pa rin si Agent Morales, may security na siya. Hopefully, magpakita si Maricel Soriano at sana patawag ulit yung Director Francia. Kasi klaro na mayroon siyang itinatago eh. Booking na booking. Kaya lang, I believe, papatawag ulit. Sino pa ang kabang-abang diha sa mga susunod na hearing? Baka imbitahan na nila si PBBM and maybe even PRRD. Kasi inadmit na ni PRRD sa isang public pronouncement niya na totoo yung mga dokumentos na inilabas ni Maharlika. Kaya dito na ngayon, kaabang-abang, very exciting ngayon ang development sa politika sa ating bansa. Salamat, Agent Morales. Salamat, Senator Bato and Senator Subiri.